Inaasahan ang pagdagsa ng tinatayang 2.1 milyon na pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange PTEX sa panahon ng ONDAS, ayon sa tagapagsalita at Director for Corporate Affairs and Government Relations ng PTEX na si Jason Salvador. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ni Salvador na karaniwan ay 5 araw bago ang ONDAS, ang pagdagsa ng pasahero at ang pagbabalik naman mula sa mga binisitang lugar at lalawigan. Ani Salvador, mas konti ang inaasahang bilang ng mga pasahero dahil hindi naman tumapat sa sobrang long weekend ang ONDAS. Nakipag-ugnayan na rin aniya sila sa Department of Transportation, DOTR upang hindi humaba ang mga pila sa terminal sa pagkakaroon ng sapat na masasakyan. Magsisimula umanong dumagsa ang mga pasahero sa terminal simula October 27, habang ang pinakadagsa ay inaasahan sa October 30, kung saan posibleng umabot sa mahigit 200,000 pasahero sa isang araw. Tiniyak ng PTEX na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Transportation, DOTR, Land Transportation Office, LTO, at Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, para matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng mga uuwi sa probinsya. Samantala, ang isang bagong hub ng transportasyon, na nakatakdang karibal ang laki ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, PTEX. May planong magtayo ng pangalawang malaking transport hub sa Quezon City na maihahambing sa laki ng Parañaque Integrated Terminal Exchange PTEX. Ito ay tatawaging Project Hub, at ilalagay sa 3 hektaryang lot ng GSIS malapit sa elliptical circle ng Quezon City. Magiging sentro ito ng mga transportasyon at konektado sa PhilInvest Station ng MRT-7. Inaasahang magbigay ang proyekto ng maraming kinakailangang pagdaragdag sa maraming mga pangunahing linya ng transport lines already plying through the area. Sa pamamagitan ng 2027, ang hub ay inaasahan na mapahusay ang pag-akses sa kalapit na istasyon ng PhilCoa ng Metro Rail Transit 7, MRT-7, kapag magsimula itong gumana mula sa North Triangle Common Station sa North EDSA hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Sinabi ng GSIS President at General Manager Wick Veloso, ang aming property sa Quezon City ay matatagpuan sa gitna at naa-access, nakaposisyon sa isang lokasyon na nag-maximize ng koneksyon sa lungsod at mga nakapalibot na rehiyon. Ang end view ng Project Hub ay isang world-class intermodal transport hub, na isang maayos, modernong pasilidad na nag-streamlines ng karanasan sa paglalakbay sa bus, na nakatuon sa kahusayan, kaginhawaan ng pasahero, at seamless na koneksyon sa iba pang mga mode ng transportasyon kabilang ang MRT-7. Ang DOTR, with the help of the World Bank, will plan, finance at ipatupad ang Intermodal Transport Hub habang ang MMDA ay magsasagawa ng feasibility study na sumasaklaw sa parehong pamamahala ng trapiko at pangunahing disenyo ng engineering. Ang pamahalaang lungsod ng Quezon, bilang host city sa proyekto, ay mapapagan at mapadali ang inaasahang permit at iba pang mga kinakailangan para sa maayos na pagpapatupad ng proyekto. Habang ginagawa ang mga pag-aaral na pinangunahan ng DOTR at mga disenyo ng paghahanda, ang GSIS, ang MMDA at ang pamahalaang lungsod ng Quezon ay magbibigay ng karagdagang paradahan sa pag-aari ng GSIS para sa pangkalahatang publiko.
Ang plano ay maghanda ng ilang 300 pansamantalang mga space sa paradahan sa site habang hinihintay ang permanenteng pag-unlad na magsisimula. Samantala, ang Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, ay nakatakdang ilunsad ang mga bagong istasyon ng busway sa Cubao, Quezon City at ang Parañaque Integrated Terminal Exchange PTEX sa pamamagitan ng 2026, na naglalayong gawing mas maayos ang pang-araw-araw na paglalakbay para sa libo-libong mga commuter. Ang proyekto ay bahagi ng pagtulak ng commuter-centric ng ahensya na nakatuon sa mas ligtas, mas mabilis, at mas maginhawang pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Kapag nakumpleto, ang mga bagong istasyon ay inaasahan na mapagaan ang kasikipan, pagbutihin ang daloy ng pasahero, at mapahusay ang pangkalahatang karanasan sa sistema ng busway para sa mga north at timog na manlalakbay. Ang proyekto na nagkakahalaga sa tinatayang 200 million pesos ang mga bagong istasyon ay bahagi ng isang mas malaking pagsisikap upang mapagbuti ang sistema ng bus ng EDSA at gawin itong mas commuter-centric sa pamamagitan ng pagpapahusay ng daloy at kaligtasan ng pasahero. Ang proyekto, na bahagi ng isang mas malaking rehabilitasyon ng bus ng EDSA, ay magsasangkot din ng pag-upgrade ng mga umiiral na istasyon upang mapagbuti ang daloy ng pasahero, pag-access, at ang pangkalahatang karanasan sa commuter para sa tinatayang 250,000 araw-araw na mga gumagamit. The DOTR's budget was slashed by 100 billion pesos sa taong ito, na ayon sa gobyerno, ay naantala ang pag-unlad ng mga pangunahing proyekto sa infrastruktura tulad ng Metro Manila Subway at ang North-South Commuter Railway Project. Ang isang bahagi ng budget para sa mga proyektong ito ay hiniram mula sa ibang mga bansa.